good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Sir Rudy, mukhang hindi kaya. Parang hindi kaya ni Ivana na pasiyahin ako sa init ng ulo ko dito kay Madam Lenny. Siguro kung may kasamang masahe, oy, magbubukas na daw ang masahe ha? Sa piling istasyon. Malaligaya na naman siguro yung mga ibang kalalakihan dyan. Yung nagpupunta sa Espacol. Anong tanggalin ko na si Lenny? Hindi pwede. Magtiis kayo. Sama-sama tayong magtiis at magsakripisyo sa buhay. O, pasok Madam Lenny. Grabe, ang haba pa nito. Oh. Grabe. Sumakit na yung ulo ko. Siksikan at nalalagay sa mas matinding peligro ng exposure sa COVID. Kailangan maglaan ng maayos na lugar kung saan pwede sila maghintay ng biyahe nang may sapat na espasyo at kung saan din ini-enforce na minimum health standards. Dagdag pa dito, kailangan ding tutukan at bigyang lakas ang mga LGU para pag-uwi ng mga LSI, magkakaroon sila ng maayos na pagkakakitaan. Pwede itong gawin through cash for work programs na partikular para sa mga LSI. Ikalima, ginagawa naman yun eh. Ano ba? May binibigay, di ba? Hindi mo ba alam? Ano ba, ate? Ano ba? Ano ba? Inis na ako! Inis na ako! Inis na ako! Ginagawa naman yun eh! Kaya doon sa balik probinsya, may binibigay din. Inis na ako! Inis na ako! Yung suggestion niya, ginagawa na. Kung gusto mo dagdagan, itanggalin niyo yung budget niyo dyan sa opisina ninyo. Ano ba? Nakakabobo naman to. Tayo sa pagkakaroon ng isang whole of nation approach. Maisagawa sana ito higit pa sa pagkakaroon ng mga bagong posisyon, bansag o titulo ng mga tauhan. Ang totoong whole of nation approach, maayos ang pangangasiwa at kumukumpas sa iisang direksyon. Aling direksyon at sino ang kukumpas? Dapat public health professional na tunay na nakakaintindi ng problema. Dapat daw ang kukumpas public health official. Diba ilang beses na? Pinaulit-ulit. Ewan ko kung narinig nyo. Nainis nga ako eh. Nainis pa ako nito ha. Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte. Oh, ang nangunguna dito sa laban natin si COVID, eh ikaw Duque. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte yon, ilang beses dyan sinabi yon. Hindi ko alam ba't di mo narinig. Ano ba? Ate! Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte yon. Diba? Ako nga inis na ako eh. Bakit? Mr. President, ayoko si Duque. Oo, kahit na nilagay siya yung mga czar dyan, ha? Sila, kung sino man yung mga sundalo dyan. Pero lagi niyang inuulit, ang mag-head dito, DOH pa din, ha? Ano sinasabi mo ngayon, madam? Inuulit mo lang eh. Ano ka ba? Bakit mo inuulit? Bakit? Ano ba? Dalawa lang yan, madam. Bobo yung nagbigay sa'yo ng script at hindi nakikinig sa speech ni Presidente. O credit grabber ka lang. Para pag ginawa, sasabihin mo galing sa'yo. Tot, pag masyadong init ulo, mahal kong banat ba, chillax lang po. Itong big hugs and kisses take care always. Kahit ako, sumakit braces ko kay Madam Lugaw. Madam, di na kaya ito ng hugs at saka kisses. Kailangan na ito ng konting masahe. Ang landi mo! Kailangan ko ng masahe ngayon bago matulog. Ay, nako. Hindi kaya ito ng hug at saka kiss. Salamat ha, Madam Anatot ha. Janet Jaina, salamat sa $10. Ay, 10 British pound. Hindi, tiisin natin to. Walang aalis ha hanggang hindi natin natapos to pa speech ni Leni Robredo. Pandemya ang ugat ng lahat ng suliranin ngayon. Uy, ano ba naman? Tell us what we do not know. Tama ba English ko na yun? Oy, Miss Pe, tama ba English ko? Alam naman namin, pandemya ang problema ngayon na. Sino mo nagsabing hindi? Ate naman, inulit mo pa. Kapag napigil ang pandemya, isa-isa na ring malulutas ang iba pang hamon, kasama na ang sa ekonomiya.
Ate, alam naman namin yun, di ba? Paulit-ulit nga na sinasabi ni Roque. Alam nyo, alam mo, binabash nyo na nga si Roque paulit-ulit eh. Bakit? Kahit ako eh, busit na ako eh. Ang taas na ng COVID, pero bakit bubuksan ba? Magkakaroon pa ng gym. Oh, bubuksan na daw yung gym. Inis na inis ako kahit nag-gym ako, ha? Pero bakit bakit sinasabi yan, gobyerno? Kasi nga, kailangan na eh, para sa ekonomiya eh. Alam naman natin yan eh. Ika-6, siguruhin ding iisa ang kumpas ng pampubliko at pribadong sektor. Bukod pa sa usapin ng data, pagdating din sa ayuda at sa procurement ng mga kagamitan, marami ang pagkakanya-kanya na kung maiiwasan ay magdudulot ng mas maliksing overall response mula sa lahat. Madam, hindi po kanya-kanyang ginagawang ayuda. Isa lang po nagbibigay ng ayuda, DSWD. Ngayon, yung bawat LGU, may kanya-kanya silang sariling ayuda nila. Ibig sabihin, may sarili silang way. Hindi pwedeng pakialaman yon. Kasi, pera yun ng LGU, mayor ang nagdi-decide. Ngayon, kung sasabihin mo na may kanya-kanya, hindi, dapat ipunin natin to lahat ng pera, hindi yung ganon. Dapat nang bumuo ng reasonableng consensus ayon sa iisang strategiya. Hindi ko i-change ang topic, mamatay tayo ditong makikinig. At gumalaw ang lahat salamat, ng walang Lenny. pag-aatubili. Salamat, Lenny. Salamat, Jerin Guerrero sa 2.29 euro. Pangunahin sa isang matibay na healthcare system ang pagpapalakas sa mga ospital. Siguruhin. Ulitin ko ha. Sagutin kita. Charme, September. Change topic, please. Nakakabobo si Lenny. Sorry. Pinanood nyo ako. Kayo din mag-TS. Sabay-sabay tayo. Walang aalis ha. Walang aalis. Hanggang hindi kumukota. Tutuloy-tuloy natin to. Hanggang matapos sumakit ang ulo natin. Sorry, hindi pala kota. Mali. Baka magalit na naman yung iba dyan. Marnie Red. Salamat sa 7 Canadian. Ay, banat ba? Ito po, pang cappuccino para lumamig ulo mo. Malamig po ba yung cappuccino na yan? Ha? Tama ka. Credit grabber. Ay, nako. Dark Leaguer 64. Salamat sa $2. Pang ice. Pang shoutout sa Baklohan Enoto family. Thank you. Tuloy lang natin. Tuloy tayo. Parang awa. Walang bibitaw. Na equitable at sistematiko ang pagbubuhos ng resources sa mga ospital para makasabay sila sa demands ng pandemya. Kung sisilipin ang national data, mukhang hindi pa overburdened ang health Janet Jaina, salamat sa 10 British pound system. Pero iba ang sinasabi ng mga ospital na nakakasalumuhan namin. Marami na silang kinakailangang tanggihan dahil wala ng espasyo. Natural lang na dapat isaayos ang sistema. Oh my golly. Ayoko na. Pero I have to say this Marami na nagrereklamong ospital dahil wala ng espasyo sa mga may sakit ng COVID. Sinagot na ho ng gobyerno yan. Sinabi na nga ng gobyerno, palakihin nyo ang percentage ng para sa COVID. Yan ang sinabi, sinulusyonan niya na ng gobyerno yan. Sinabi nila sa mga private hospital, kung dati 20% lang, gawing 30%, kung pwede gawing 50%. Sinabi na ng gobyerno, inuulit mo na naman, madam. Bakit? Bakit kailangan ulit-ulitin? Anong problema? Sige nga, Ma'am, diretsuhan nga tayo. Ano ba problema? Ano bang problema? Bakit kailangan ulit-ulitin? Tapos, hindi ko magets bakit nyo kailangan ulit-ulitin? O, hindi nyo lang talaga pinanunood o yung scriptwriter ninyo hindi nanood? Ay, nako, Grace Estrella, sumakit talaga braces ko dyan sa Vice President na yan. Pasayawin naman si Banat Boy, please. Thank you, God bless. Salamat sa $5. Claire Frances Bilarico, hi Banat Boy, shoutout my kids. Alex, salamat sa $10. Watching from Mission Hills, California. Parang bulag si Lenny sa mga improvements na ginagawa ng administrasyon. Nagbulag-bulagan lang siya. Stay safe. Yun, nagkulang ha. Para makarating ang suporta sa mga lugar na pinaka-nangangailangan nito. At ikawalo, para sa ating mga healthcare workers, sila ang nasa pinaka-mapanganib na sitwasyon at sila rin ang pinakamahalagang sundalo sa laban kontra COVID-19. Oh, alam na namin. Natural dapat na pagtuunan ng iba yung pansin. Oh, alam na namin. Bakit? Ang lahat ng pag-aaruga,
Lahat ng tulong, binigyan na nga ng compensation na. lahat ng Okay, hindi kumpleto ha. Sabihin, meron pang hindi nababayaran. Pero nagalit na nga ang Pangulo, di ba? Nagalit na nga ang Pangulo dyan eh. Nagbigay na ng compensation, okay, nagka-problema. Nagalit na ang Pangulo. Ay bakit mo inuulit-uli? Madam, bakit yung inuulit? Ang sarap magmura? Ang sarap magmura. Di bang kayo na lang magmura kasi mabablock na naman tong YouTube ko. Ang sarap magmura eh. Ang sarap talaga, ina yan. angkapan at serbisyong magagamit nila. Kabilang na dito ang access sa counseling para sa mga healthcare workers sa mga COVID ward. Magpatupad din dapat ng sistema para hindi sila ma-burnout, tulad ng maayos na proseso ng pagrelyebo. Nararamdaman ko yung iba sa inyo, galit na kaya tumitindi ang tip eh, para mabilis mapuno ang salop. Salamat Gemma Ordonio, $10. Alam ko nananadya kayo eh, binibilisan nyo yung tip para mapuno na. Tumigil na ito si Madam Lenny. Sang-ayon din tayo na dapat maging mas makatarungan ang pasahod sa kanila, lalo na sa panahon. Abay, ginawa na nga. Ganito. Nabibwisit na talaga ako eh. Ganito ha. Kailangan talagang tumaas ang sahod ng mga nurse at mga doktor. May inalat na ang ating Pangulo dyan. Hindi na ibigay ng tama. So, pinagalitan niya. Ngayon na ibibigay na ng tama. O, di ba? Pati yung sa may mga COVID. O, ayan, naayos na. Nagalit na. Inaayos na. Paano pa madadagdagan ng sahod nila? Alam mo, paano? Yung mga mambabatas natin, magpasa pa ng mas mataas na sahod para sa kanila. Yan ang pagtuunan natin ng pansin. Eh kaya lang, unyeta. Unyeta, kulang ng piyon. Pinasikaso nyo yung lintik na ABS-CBN na yan eh. Tapos sasabihin nyo, press-pidan kung hindi asikasuhin. Inasikaso yung ABS-CBN na yan. Dapat inasikaso yung mga kailangan pa sa COVID eh. Kasi ngayon sasabihin nyo, ito mga suggestion ko. Para kayong mga siraang ulo. Ganito. Ididiin ko lang. Ididiin mo lang. Pandemya ang ugat ng mga suliranin. Alam na namin yan. Kapag mabisa itong matugunan, matutugunan din ang iba pang hamon. Ay, alam na nga namin yan, madam. Conversely, habang dumadami ang nagkaka-COVID-19, lalo rin nating pinapatagal ang paghihirap ng Pilipino. Marami ang namamatay at hindi sila statistics lang. Bawat isa sa kanila may kwento, may pangarap, may pamilya sila, may nagluluksa para sa kanila. At habang dumadami sila... Grabe. If this is the kind of president I'm going to have, please, pwede ba i-petition nyo na ako? Sir Rudy, bigyan mo lang ako ng isang maliit ng kwarto. Diyan na lang ako sa inyo. Kaya lang magulo diba? Sa Japan na lang. Sino ba dito yung mga taga-Japan? Ampunin nyo na lang ako kung ganito lang din na magiging presidente natin sa susunod. Parang awa nyo na. Lalo lang tayong mahihirapang umusad tungo sa isang better normal. Dadami ang mga dadanas ng kahirapan. Nangangampan niya. Napakatrapo eh. Ang hindi makakaambag sa nation building. JJ Kojima, salamat sa 610 yen. Patungo sa katuparan ng mga pangarap natin. Magkakaugnay ang kapalaran ng bawat Pilipino. Sa ngayon, habang pinagsisikapan nating maampat ang pagkalat ng pandemya, kailangan siguruhin na may sapat na safety nets para sa mga pinaka-nangangailangan habang sinisiguro ding hindi... Alam mo, pero in fairness dito kay yung writer nitong ni Lenny Robredo, yung writer niya, in fairness magaling gumamit ng mga words, mga safety nets para magmukhang matalino yung bata ninyo. Halatang ginanyan nyo para yung mga utu-utu ninyong mga tangahanga mauto at purihin siya. Yung it's a very good, it's nice, that's nice, that's very good.
Yung, safety net. We need that. O, yung mga tatanga-tanga ninyong tagahanga. Ha? Siyempre, kayo, maloloko. Wow. That's great. Nadadami pa ang mawawala ng kabuhayan. Una sa mga hakbang na maaaring gawin para dito ang pagsasabatas ng stimulus package. Lagyan natin, stimulus package. Mambira. Lagyan natin yan para, sige. Kasi ganito lang naman kasimple yan, ha? PR. Tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa nilang PR. Gawa ka ng speech yung malalim. Tapos, yung mga kaalyado mong tanga-tangang mga media at saka mga taga-Twitter, pupurihin ka, sasabihin maganda yung sinabi mo. Laliman mo lang yung sinabi mo para mukha ka ng matalino. Tapos, ang tatig sa'yo, presidentiable. Bakit? Kasi yung sona nung presidente, hindi presidentiable ang dating. Pinigay niya talaga yung problema, galit na galit. Dinamay pa si isang senador. So, para maikontra mo yan, sige, kailangan natin isatisfy yung mga pasosyal, yung mga decente kuno na gumaganon-ganon. Ganyan. Kailangan natin isatisfy yung mga yan. Para purihin tayo. May isang vlogger na tatanga-tanga dyan, pumuri ka agad eh. Purihin natin to. Basta laliman natin, stimulus package. Kailangan natin lagay yung safety net. Aaron Yeager, salamat sa 125 pesos. Lalong madaling panahon. Minumungkahin ng pamahalaan na Parang by utang na loob, patay na yan. Patay na yung video na yan. Parang awa mo na, nasisira ang araw namin. Hindi pwede. Sinira nito yung araw ko eh. Ang ganda-ganda nung pagmamaneho ko kanina nung banat by scooter eh. Ang sarap-sarap nung manehoin ng banat by scooter kahit sang singit. Sumisingit. Tapos biglang pinapanood nyo sa akin to. Sinira nito yung araw ko. 8 bill para ibaba ang buwis ng iba't ibang kumpanya para maengganyo ang investors na pumasok sa Pilipinas. Gusto mo pumasok mga investor? Ayusin mo yung FDI. Tingnan ko lang kung hindi pumasok ang mga investor tulad na sa Singapore. Tingnan natin. Yan ang dapat mong isabihan mo yung mga kakaalyado mong kongreso at saka mga senador. Huwag yun ang kontrain yung constitutional reform. Palitan na natin yan para pumasok yung FDI. Yan ang unang talagang paraan para pumasok ang mga investor. Ang layunin ito, pero hindi ito sapat. Nailatag na naman ng mga ekspertong ekonomista sa Kamara sa anyo ng Arise Bill. Kung maisasabatas ito, magkakaroon ng dagdag at tiyak na pondo para sa mga programa tulad ng wage subsidies ng DOLE. Ito hindi ko na ipapakita sa inyo. Anyway, magaling naman kayo mag-research, hindi naman kayo tulad nito. Yung sinasabi niyang Arise Bill, pasado na yan sa Kamara. Okay? So, Senado na lang. Ewan ko kung Senado pumasa, hindi ko na-check. Pero sa Kamara, pasado na ho yan. Okay? So, pag pumasa na yan, at pag yan naging batas, pustahan tayo. Sasabihin ng mga taga-Twitter, dahil kay Lenny Robredo, kaya na pa sa itong Arise Bill. Matagal na hong pasa, yan, napirma na ho yan. I-research nyo. Hindi na ako. Anyway, kayo marunong mag-research. Itong scriptwriter nito, hindi marunong mag-research eh. Ay nako, 5,001, ba intindi mo na lang si BP, lugaw tawag dyan. Ay nako, ano talaga? Napaka-insecure. Good morning, Banat Bay. Hindi yan Sona. Summary lang yan ang mga ginawa ni PRRD. Shout out to my wife, Mary Con Ederan from Tacoma, Washington. Nako, Sidon Ederadon. Salamat sa $5 at panalo yung comment mo. Yan yung term. Summary yan ng mga ginagawa na ngayon. Siya lang ang nagsabi. At cash for work ng tupad. Malinaw na mas nakatuon sa pinaka-nangangailangan ng Arise. Mas inclusive ito at mas pro-poor. Gamitin sana ang puwersa ng mayorya upang ipasa ang batas sa lalong madaling panahon. Ampunin nyo na lang ako pag naging presidente to, parang awa nyo na ha. Hindi ko kaya to, hindi ko kayang tiisin to. Araw-araw ito, sasakit ang bangs ko. Ito yung sinasabi niyang Arise Bill. Ayan June 4. Okay? Okay na.
Sa third reading. Okay na siya. So baka sa Senate na. Oh. So sa madaling salita, alam niyang papasa na ito, sinigundahan pa niya para pag pumasa ito, kanino credit? Kanino? Kanya. Abay, daig pa pala nito si Pam Aquino eh. Na credit grabber eh. Ang bihira, oo. Yan ha, ni-research ko na para sa atin lahat ha. Ay, naku, uy, nag-rewind, ano yun? 6 lang. Bawat isa sa kanila may kwento. May kasama ng akademya at iba pang mula sa pribadong sektor. Hindi lang para magpanday ng mga risk assessment study, pero para tiyakin na nakabatay ang mga desisyon sa pag-aaral na ito. Sabi nun sa I will petition you. Hanap nyo lang ako ng asawa dyan. Mag-aasawa na lang ako para maging citizen nyo kung mananalo itong presidente. Ha? Hanap nyo ako ng asawa. Ha? Basta ang gusto ko yung petit na maliit. Ayoko ng ano ha. Tapos blondie. Yung mga Russian, ganon. Sa Switzerland, sama mo pa mga ka-girls. Sabi nila, i-petition nyo na lang ako ha. Hindi ko ni-rewind. Nagkamali lang ako ng pindot. Noong una itong inilunsad, binigyan economic managers ang mga hakbang para magawa ito. I-empower ang mga MSMEs. Tutukan ang mga key industries. Ito, empower daw yung MSMEs. Basta mga ganyan. Kasasabi lang ni Pangulong Duterte yan sa SONA, di ba? Sabi niya nga, nakikiusap siya sa mga bangko. Hindi kasi... Ito yung mga klase ng politiko na yung i-empower ang SME, mga yung small, medium enterprise. Empower yung mga yan. Bigyan sila ng ganito. Hindi ganyan. Ang presidente mismo nagsalita, nakikiusap ako sa mga bangko. Yung loan na mga ipautangin natin at wag munang singilin. Yun yung concrete. Hindi yung ganito. Ma'am, sinabi na ni Pangulong Duterte yan sa SONA. Ulitin mo pa. Annalyn Jamilano, idol, kailangan ko ng ibuprofen. Masakit ng bangs ko. Shoutout lang po ang husband Emil dito sa amin. Pwede ka. Promise yan ha. Ang dami nang gusto umampon sa akin. Tulad ng agriculture. Ayan. Sa ngayon ako, sa plant. Pati the agriculture, sinabi ng Pangulo. Diniscuss na nga natin. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan buhusan ng pondo ang sektor ng agrikultura para sa mas makabagong kagamitan tulad ng cold storage facilities at drying facilities at para sa infrastruktura tulad Gusto ko naman Gusto ko magbasag dito. Gusto ko magbasag. Parang awa na. Hindi daw sapat yung sa agrikultura lang. Na plant. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte yung batas na makakatulong para sa ating mga magsasaka at saka mangingisda. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte na ipasa niya na itong batas na ito kasi makakatulong to, makakabigay, makakamodernize ng magsasaka. Sinabi na nga ni Pangulo yan sa SONA. Bakit mo pa inuulit? Parang awa naman, Lenny. Yan ka ng ano. Bakit mo inuulit? Ganyan ba katanga mga tagahanga nyo? At kailangan mong ulitin? Ewan ko, di ba na-discuss na natin ito nung isang araw? Sana man lang, kung hindi ka nanood kay Presidente, sana nanood ka na lang ng All the Way with Banat Bay. All the Way with Banat Bay. Di ba? Diniscuss na natin ito nung isang araw Munti ka na nga ma-block yun isang araw pa yan Bakit mo kailangan ulitin? Farm to market roads. Mas mainam, mas pangmatagalan, at mas marami ang matutulungan kung nagmumula ang anumang proyekto sa batayang filosofiya, empowerment ng Pilipino para panghawakan ang sarili nilang kapalaran. Ang pinakamahalaga, siguruhin na ipapatupad ang mga batas ng patas para... Sandali, ba't nagagalit si bodyguard? Sabi niya, mag-like kayo, hoy!
Mag-like naman daw kayo. Sige na, mag-like. Please like. Sabi ni bodyguard, magagalit na siya. Sa lahat. Nang walang pinapaboran o ginigipit. At nang laging nakatuon sa karaniwang Pilipinong makikinabang sa trabaho at kabuhayang malilikha. Gaya ng sa ekonomiya at ayudang panlipunan, susunod din ang tugon sa mga hamon sa edukasyon kung maiaayos ang tugon sa mga problemang pangkalusugan. Kung maayos ang datos, matutukoy natin ng may kumpiyansa kung saan ligtas magbukas ng mga pampublikong paaralan. Mga sadista Para sa kayo, mga private schools, now is not the time to burden them with unreasonable restrictions and requirements. Ang kailangan nila tulong Dinaan na sa English. at empowerment. Hindi patong-patong na papeles para payagan silang magsimula ng distance learning. Bukod dito, inihahain din natin ang ilang mungkahi. Una, siguruhing merong internet hub ang bawat barangay. Aanuhin mong internet hub kung mabagal ang internet. Kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte, kayong internet, umayos kayo ha? Kailangan namin kayo. Sa tingin mo, anong magagawa niyan daldal mong yan, Madam Lenny? Anong magagawa niyan daldal mong yan? Aayos ba internet dyan? Pag sinabi mong lagyan ng internet hub, ha? Lagyan ng internet hub. Ang kailangan, bumilis ang internet. Pambira naman, oh. Naman, oh. Ay, nako, bisit. Upang magkaroon ng access ang mga estudyanteng walang sariling gadgets sa mga resources na mahanap online. Dito rin sila pwede magkaroon ng mga tutor na magiging isa pang antas ng suporta, lalo na kung may puwang sa kaalaman o may ibang kailangang tutukan ang mga magulang. Ikalawa, mag-target ng mga pinaka-nangangailangang estudyante upang mabigyan ng gadget o device para hindi maantala ang kanilang pag-aaral. Ikatlo, capacity building para sa mga teacher. Sinabi na nga nung DepEd, kahit hindi gusto yung sekretary doon na sila na magpo-provide, di ba, nung magbibigay nga sila eh. Ang kailangan natin, pera. Maraming guro ang may malalim na karanasan sa subject matter nila, pero nahihirapang makahabol. Ay, nako, ulitin natin from the beginning. Oo, ano tayo ulit? Nababaliw na ako dito. Pahintulutan ng limitadong pagtuturo sa mga classroom. Ika-6, para sa mga namatayan. Bukod sa karaniwang ayuda tulad ng paggamot at SAP, kailangang intindihin ang malawakang epekto sa mga naiwan. Dagdag sa pagluluksa, nawalan sila ng breadwinner o Alam mo ang problema dito? Ang dali mag-suggest eh. Pero lahat ng sinasabi niya, it needs money. Madam, alam mo ba kung magkano ang gastos ng mga OFW lang na milyon kada araw sa pagkain pa lang? Madam, hindi mo alam yan. Hindi ka kasi nagre-research. So yung mga sinasabi mo, alam mo ba kung ilang milyon? Ang dali mag-suggest eh. Sana kung sobrang yaman nating bansa. Ayoko na!